May magic sarap. Lagi mo na doon yung isda doon. Tapos mo na. Ako second sem. Second mo na. Saka dali. Hindi ba sila magsisisi? Ay! Kasi! Susunod na makita na ganyan. Sisik-sisik siguro, no? So ayan, mga viewers ko. Kumusta po kayo? Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabayan ko dyan. Kumusta po kayo? Mga sa ibang bansa ng mga OFW, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malaya sa karamdaman, okay? Itong upload ko ay patungkol to sa kay Biancy, mga viewers ko. Kumustahin natin si Biancy. Kumusta na kaya si Biancy? Ano na ang balita sa kanya? Okay? Siya ba'y nakamove on na? O hanggang ngayon ay umiiyak pa rin sa nangyaring hiwalayan ng EDC. Siya ba'y pinapasyalan, binibisita ni ni Edo ngayon, mga viewers ko? Yan ang mga dyan, yan ang mga katanungan natin ng mga viewers, lalo-lalo ng mga tagahanga ng EDC mula noon hanggang ngayon. Okay? Shoutout pala kay Pugubihero, sa kanyang team, kay Krishna, lalo-lalo sa mga Krispaw pa natin dyan. Kumusta po kayo dyan? Mga viewers ng Kalingap, viewers ng Kalingap Rab, Kiyabal at Tiga, Ati Jack, viewers ni Katekram, shoutout sa iyo, Tatay Tekram, ka-business, at viewers ni Papa Dins TV, viewers ni Miss Ivana Lawi, at viewers ni Japper Sniper, Virgilin Care, at saka Daddy Frankie. Shoutout sa inyo lahat, mga viewers. Tuloy tayo. Kasi itong aking comment, reaction, patungkol kay Biancy. Kinukumusta natin kung nasaan na siya, o kumusta na ba yung kanyang sitwasyon ngayon bilang isang Kalingap Angel. Hanggang ngayon naman Kalingap Angel pa rin siya. Nawala lang yung mga viewers ko. Nawala lang yung kailang love team ni Edo. So hindi natin alam na kadahilanan. Bagamat naririnig natin na napipressure itong si Biancy sa mga baser na mga inggit na inggit sa kanya mga viewers sa kanya. Di ba? Naiinggit siguro dahil sa maganda si Biancy, at totoo naman yan, di ba? Siguro ang dahilan ni Biancy, kaya siguro bumitaw siya. Kaya ayaw niya na mga sa social media dahil hanggang ngayon, mga viewers ko, pinuputakti pa rin ng baser si Biancy. Ayaw tigilan ng mga baser. Kaya ito, kinukumusta natin si Biancy kung nasaan na siya. At alam niyo naman, next year, second year college na siya. Sana matupad din kanyang pangarap na bilang isang flight attendant. Kasi ang alam ko, flight attendant ang pangarap itong batang ito eh. Isang magandang dalaga, pa nagkataon, isang magandang flight attendant. Diba mga viewers ko? Comment lang kayo ha. Lalo-lalo ng mga viewers ni Biancy, mga tagahanga ni Biancy, shout out lang sa inyo. Mga viewers ng EDC, alam ko naman hanggang ngayon, di kayo bumibitaw at naghihintay pa rin ng pagbabalik ng dalawa love team. Diba? Bagamat namimiss na natin sila, dalawa ni Edo, ay umaasa pa rin tayo na magkakabalikan silang dalawa. Di ba ganun yun mga viewers ko? Ito, kumuha ko ng video clip. Kumustahin natin si Biancy, kung nasaan si Biancy. Panoorin natin, kumuha ko sa video clip doon sa upload video ni Dr. Lab, mga viewers ko. Shout out siya, Dr. Lab ha.
kumuha lang ako ng video clip doon sa upload video mo, patungkol kay Beyonce. Alam niyo naman, Dr. Love, na isa rin akong tagahanga ng Kalingap Angel at tagahanga ng EDC. Kaya, ito, magbibigay lang ako ng comment, reaction patungkol doon kay Beyonce, kung kumusta na ba siya. Okay, mga viewers ko, ito panoorin natin mga viewers ko. Kumuha ako ng video clip. Shout out ulit ha. Subscribe lang po kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. At comment lang po kayo at no-skipan. Okay? Ito panoorin natin. Kung nasa si Beyonce, kumusta na kaya siya? Ang ganda. Di ba? Ay, talaga anak mo. Isa nga lang, kahirapan ang dahilan. Ay, ganun talaga. Ganun talaga ng araw. Isa lang akong Ang galing mo sa dito. driver lang ako, family driver. Huwag mong nilalang yan, doktor. Hindi, I Samantas mean, na. gusto ko talaga sana marami. Ang problema, sabi ko, paano ko ibibigay education para sa kanya pag Nag-iisa lang naman yung anak mo yun nga. Sabi ko sa kanila yun, kung gumawa kayo, 50 piraso. Pag gumawa sila. Ako nga namatay ang husband ko. Second year of college lang yung eldest ko. First year high school yung second ko. Elementary, ano lang yung, ano ko. Ay, sino yan? Sino yan? Ay, Kaso kami yan. Ikaw lang ginawa ko dito. Ay, di ko kanina. Grabe. oh, grabe. Oh, Kumuha ko ng 1K. oh. Ay, grabe. Wala na muna. Ay, si Pika. Simintiwan. May magic sarap. Second sem. Saka galing. Hindi ba sila magsisisi? Kasi, saan siya makakakita ng ganyan? Ay ba? Oo. Sisig-sisig. Sisik-sisik siguro, no? Dapat mo rito, hindi kalimutan. Natauhan daw. Masaya ka na? Ang layo na tayo mo. Ang layo na dinadayo mo. Ay, bakit nakikisampay ka sa kapitbahay? Diba? Oo. Okay ka na? Good. Yan. Ano na, dali na po ako. Okay na siya. Okay na. Okay na, wala. Wala na. Wala. Noong nagpo-politics ka naman yan, anong nagagawa? Niyak ka yan. Ay, grabe. Bakit kami yan? Ah, Wala din sila. ay, ganun. Oo, pero may ano na. Tanggap mo na rin. Ah. Pasok, Pads. Pasok ka rito. Seryoso pa sa kanya Good na. afternoon po. Dinayo ko lang yung anak mo dito. Silent viewer lang ako, hindi ako nag- Pareho sila ni Nika ang salita. Si Nika, kilala mo si Nika Pagado? Silent viewer. Oo. Hindi ako narinig mag- sa door. O Nika, mayroon ka pareho mong salita dito. Dito, ha? Taga Sampalo kasi ito, ha? Taga Paco, ha? Ganyan kayo manilita. Hindi, may ano kayo yung punto. Punto nyo, pare-pareho ni Nika. Para kausap ko na lang din si Nika. Ano ka lang kasi sa babae lang. Nurse. Picture ko ha. Oh, sige na. Oo. Pero dito may lalabas yung for my own, ano lang, personal ano lang. Wala. Meron kasi kaming grupo. Kasali siya. Team, Isa pang sarili. team maganda. Guwapa. Team Guwapa sa Kalab.
Ganda ng page. Sabi ko nun, talaga, sabi ko na, pupunta ako ng diet. Anong gagawin mo sa diet? Wala. Sabi niya, magkano ang gastos? Mas gano ang gastos, pupunta ako. The first time ko dito sa diet First time mo? First time. Kailan kayo balik sa Manila? Nung Wednesday, 1 o'clock. Wednesday. Nabutan ako ng pagtaas ng gasolina. Kaso lang talaga dito. Oo. Grabe, wala naman ako. Dito, mas mataas ng 10 pesos kaysa Manila. Mas mura ang probinsya kasi ang gas. Dito dahil pinakamahal. Talaga? Ang laki ng diet, no? Pero hindi siya fully developed pa, no? Yes, agricultural pa. Oo, yes, agricultural. Hindi pa siya industrial. Hindi kasi walang city. Kung magiging city ang dahil. Provincial lang ito. So, Naga City na eh. Oo. Naga kasi industrial. Kaya Kaya, full-blown sila. nililibit ako sabi ko, Diyos ko, ang laki-laki ng diet. Sabi ko, Oo. ganda-ganda. Sabi ko, ang laki-laki. Kaya lang hindi ko na siya Hindi develop. siya develop. Napag-iwanan talaga siya. Pag-iwanan na, no? Oo. Wala nga kang airport eh. Wala. Naghahanap ako ng flight. Ginagawa pa lang ngayon. Ang Mga Naga next 2 years, may meron airport na. ang Naga. Noon kasi, pag pupunta ako ng Legazpi, pag may differential ng Legazpi Airport, nagnanaga ako. Ngayon wala nang flight sa Naga. Pero may airport sila ha. Meron. Ewan ko kung Kasi bakit. ng flight, Legazpi na lang ako bumababa. Legazpi. Legazpi lang talaga. International kasi Legazpi. May international na sa ngayon. Oo. Dito International Airport na tayo sa Oo. kanila. Kasi meron na silang Korea, yung Jeju, na aeroplano doon. Oo. Punta ng Jeju. Kaya, Kailan yung Jeju? di ba? Oo. Guwapa ba? Ay, sabi ko lang. Ilang taon? 50? Oo, tama ako. Ano nga? Oo. Dapat Diba? always ka masaya. Ha? Always siya masaya. Oo. Ano po yung secret? Magtanda agad. Hindi siya magtanda agad. Tama. Oo. Single widow ako for 26 years. Doon ko lang din masaya. Oo. Maliliit pa mga anak ko ngayon. Namatay ang husband ko. Namatay sa consummation sa akin. Ay, grabe. So ayun, di ba mga viewers, kung napanood natin, binisita siya ng isa sa mga tagahanga ng EDC. From Manila to Daet. Bumiyahe talaga siya para lang mabisita si Beyonce, kumustahin, at anong kalagayan niya, anong sitwasyon niya. Ngunit nakita naman natin, mukha namang nakamove on na si Beyonce. Mukha naman nakamove on, bagamat makikita natin sa kanyang mga mata, bagamat nakangiti siya, pero makikita natin sa kanyang mga mata yung kalungkutan sa nangyari. Siguro mga viewers ko, ang sa akin lang dito, hindi siya nabibisita ni Edo pa. Sa ngayon, siguro, hindi natin alam kung ito si Edo ay nagtatampo sa nangyari nga na hindi siya sumipot doon sa huling episode ng upload ni Kalinga Prab na magkikita sila. Yung 98 episode mga viewers ko. Sa totoo lang, lahat nalungkot eh. Lahat tayong mga viewers nalungkot at marami ang umiyak sa nangyari mga viewers. Ito, basa tayo ng ibang comment. May comment dito patungkol sa HC Love Team. Ito sabi ni Violeta, "Good morning, Sir Randy. Nanonood ka ba ng Kalingap? Lalo lang sa HC Love Team? Alam niyo, nung magkahiwalay silang dalawa at nung mabuwag ang HC, ay sobrang aking iyak. Di ako mapalagay sa nangyari. Isang OFW po ako dito sa Taiwan. Taga-Taiwan siya, mga viewers. Si Violeta. Shout out si Violeta. So, meron pa dito. Sabi naman ni Diana ng Canada, isa akong masugid na taga-subaybay ng HC Love Team, lalo-lalo na sa Kalingap. Nalungkot ako nung mawala na ang HC. Sila lang ang aking palaging pinanonood sa mga Kalingap Angel at kay Carla, yung Jomcar. Sana magkabalikan sila someday. O, di ba? Yan ang mga kanto, sabi to ni Diana. Shoutout si Diana sa Canada. Ingat kayo dyan, ha? So, basta pa tayo ng isang comment. So, galing naman tang Hong Kong. Taga Hong Kong naman to.
Ito naman si Juliana. Juliana o Juliana, mga viewers ko. Good PM, Sir Randy. Kumusta na kaya ang AG Love Team? May pag-asa pa kaya sila magkabalikan at ma-upload ni Kalinga Prab? Ayan. So ayan mga viewers ko, yung mga katanungan, hindi natin alam yan. Malalaman lang natin yan sa kanilang dalawa ni Edo. Kung magkakabalikan yung dalawa. Di ba? At hindi naman pwedeng pwersahin ni Kalinga Prab yung EDC, lalo-lalo na si Beyonce. So nire-respeto niya yung desisyon ni Beyonce. Kasi sa totoo lang mga viewers ko, ang nagpasira din ang nagpahamak din sa EDC Love Team kung bakit nabuwag. Itong mga baser nainggit na inggit sa kanila lalo-lalo na kay Beyonce. Inggit na inggit na hindi natin alam kung ano kinaingitan nila kay Beyonce. Di ba? Porque ba maraming tumutulong kay Beyonce? Kasalanan niya ba yun? Na may mga tumutulong kay Beyonce ng mga sponsor? Hindi kasalanan yun, mga viewers ko. Yun ay mga tagahanga. Di natin sila mapipigilan. At unang-una, pera nila yun na itinutulong kay Beyonce. Di ba? Pera nila yun. Kusang loob na ibibigay nila kay Beyonce yun. Ngayon, masaya na kayo. Dahil nabuwag ang AG Love Team. Ito tinutukoy ko mga viewers ko, ito mga baser Di ba? Comment lang kayo mga viewers ko, lalo-lalo mga AG Love Team dyan. Mga Crispo Fanatic, mga, alam ko nanonood kayo, mga Pugong Biyero viewers. Alam ko nanonood kayo. Di ba? Comment lang kayo kung ano masabi nyo sa pagkabuwag ng AG Love Team. Kaya kinukumusta natin at naparoon nga natin, masaya naman si Beyonce. So, pero sa kabila ng kanyang mga ngiti, matapansin natin yung kalungkutan. Di ba? Mapansin natin yung kalungkutan. Kung napanood yung upload video yung live ni Kuya Bal, doon sa pagka-interview kay Edo, kinausap si Beyonce, iyak nang iyak si Beyonce, mga viewers ko. Sa totoo lang, sabi Beyonce, minahal niya si Edo. Kahit paano, minahal niya si Edo. Di ba? Minahal niya si Edo at nasasaktan siya sa nangyari. Pero anong magagawa? Dahil na rin sa mga baser, pinatigil niya yung upload video, yung pagbablog ni Kalinga Prab sa AG Love Team. Para wala nang asahan, hindi na ng mga baser, ayun. Di ba? Pinatigil niya. So anong resulta? Di wala natin pinanonood na AG Love Team. Di ba ganun yung mga verse ko? Pero mali natin, magbagong isip ni Beyonce. At bumalik ulit yung EDC. Di ba? Masakit lang bilang tagahanga. Masakit lang sa atin bilang mga viewers ng EDC Love Team na nawala na yung EDC Love Team. Pero mali natin. Nasa desisyon pa rin ni Beyonce yan. Okay? Yan lang po sa akin mga viewers ko. Sana nagustuhan nyo yung aking comment, reaction sa video patungkol sa AG Love Team. At okay naman si Beyonce mo. Okay. Wala naman siyang masyadong at saka lalong gumaganda mga viewers. At unti-unti siya nakaka-move on sa sitwasyon. Okay? Yan lang sa akin mga viewers. Shoutout ulit kay Kalinga Prab, kay Abal, Ate Jack, kay Pugong Biyero, sa kanyang team, kay Krishna, sa mga Crispo Fanatic, shoutout sa inyo. Kay Tata Tikram, Japper Sniper, Daddy Frankie, Virgilin Care, shoutout kay Miss Ivana Alawe, at kay Senator Rapi Tulfo. Shoutout sa inyo lahat, mga viewers, lalo sa ibang bansa ng mga OFW. Saan kayo pag naroroon, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Lalo na yung mga AG Fanatic dyan. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng Pongbay Kapal.